May mga nagsasabi matalino daw ako or talent ko daw kaya ako nakapasa ng Civil Service Professional Exam at PNP Cadet Admission Test. Parang tip of the iceberg na lang kasi ang nakita nyo. Kumbaga, yung pasado na lang ang nakita nyo. Hindi yung kung paano ako nakapasa at mga ginawa ko. Pero anyways, kwento ko na lang sa inyo kung ano nangyari, ba't ako nakapasa. At sa last part ng video na to, magbibigay ako sa inyo ng isang study technique na naging effective sa akin na pwede ding magamit nyo. Kakatapos ko lang pala mag-take ng IQ test nung nagkaroon kami ng psychological and neurological exam at naging resulta ng IQ ko ay dull normal. Ibig sabihin nito, ang IQ ko ay nag-range lang ng 80 hanggang 89. Ito ay bago sumunod sa average na IQ na classification. Pero pasok pa rin ito sa average IQ ng Pilipinas na 81.64. Kaya ibig sabihin lang nito, wala akong pinagkaiba sa halos lahat ng Pilipino pagdating sa talino. Sa totoo nga lang, naranasan ko na ring bumagsak sa subjects during college days. Nag-shift or nagpalit din ako ng kurso at talang beses din ako sumubok sa PNP bago nakapasok. Kaya pwede ko sigurong sabihin na walang magic or talent na nangyari. Ang tanong, ano ba nangyari? Ba't ako nakapasa? Para sa akin, ang tao kasi, may kanya-kanyang calling yan. Ang calling ay yung time na gusto mo na magseryoso o magpursige sa buhay mo or sa career na gusto mo. Merong bata pa lang nagpupursige na or may calling na. Meron ding medyo matanda na. Sa case ko, nung college ako nagkaroon ng calling at nagseryoso na ako sa tatahaking kong career. Nagkaroon na din ako ng seryosong plano kaya doon na pumasok ang pag-exam ng Civil Service Professional Exam. Para kasi makatrabaho ka at maging permanent sa government, kailangan mo ng eligibility. Habang nagpe-prepare ako sa civil service exam, may kaibigan ako nag-aya sa akin na gustong mag-PNPA. Noong una, nagdadalawang isip pa ako kung magte-take ba ako ulit ng PNP CAT kasi nag-take na ako ng exam sa unang pagkakataon pero di ako pumasa. Kasi di na ako tumuloy sa ibang phase ng processing. Pero syempre, hindi na nga siya kasama sa unang plano ko. Dahil nga graduating na din ako noon, gusto ko na din sana kumuha ng law pagka-graduate ko. Pero sabi ng kaibigan ko, subukan ko lang daw ulit. Naisip ko wala naman mawawala kung susubukan ko ulit. Dahil nga nagseryoso na ako or may calling na ako, nag-focus ako mag-aral. Ginawa ko nga yung mga tips na binigay ko sa isa kong video na kung paano ako nakapasa ng PNP CAT at Civil Service Exam. Hindi ko na nga yun i-discuss sa video na to, kaya kung gusto nyo ito mapanood, click nyo lang yung link na nasa taas. Or kung nanonood kayo sa Facebook, click nyo yung link sa comment section. Fast forward tayo dahil naipasa ko na nga lahat ng phases ng admission ng academy, naging kadete ako at nakagraduate. Di naman kailangan sobrang talino mo or super talented mo para makapasa sa mga exam na yun. Para sa akin, ang basahin lang dyan ay kung gaano kadami yung knowledge mo sa mga subjects or coverages ng exam. Kahit sobrang matalino ka, kung hindi ka naman nag-aral, possible na bumagsak ka pa rin. Pero syempre, advantage pa rin ang matatasang IQ or matatalino. Kasi syempre, mas mabilis sila mag-memorize, mag-familiarize ng subjects, at mabilis din makaintindi ng mga topics. Pero hindi naman dahilan na hindi ka sobrang matalino ay hindi ka napapasa. Mas kailangan mo lang magpursige, mag-aral, or mas magbigay ng mas maraming oras para mas maintindihan mo yung mga subjects. Yan, punta naman tayo sa last part ng video na to or yung study tips ko na sinabi ko kanina. Ito ay technique para mag-aral ng mabilis or mas effective. Ito ay tinatawag na active recall. Nung una nga, yung hindi ko pa to nababasa or nadidiscover, nagagawa ko pala ito. Actually, nung una, hindi ako ganito mag-aral. Nakita ko lang to sa classmate ko nung nasa academy pa ako. Explain ko sa inyo. Ang active recall ay kakaiba sa traditional way ng pag-aaral. Instead na mag-memorize ka ng mga subjects or topics word by word, ang active recall ay medyo kabaliktaran dahil gagawa ka ng questions out of the subjects, either lalagay mo sa flashcards or kahit lang sa questionnaires. Pag nakagawa ka na ng mga set of questions, saka mo na pag-aaralan yung subject at mag-familiarize. Pagkatapos mo pag-aaralan yung subjects, babalikan mo ngayon yung mga set of questions at sasagutin ito isa-isa. Subukan mo sagutan lahat. Pagkatapos mo sagutan, classify mo yung mga tanong kung nasagutan mo ba to or hindi. Pwede mo silang ipaghiwalay yung mga nasagutan mo ng tama or mali or i-highlight lang or basta kahit anong paraan na malalaman mo na nasagutan mo siya ng tama or hindi. Example nito, pwede mong highlight ng green yung tama at red naman sa mali. Kung wala kang pang highlight or hindi mo gustong gawin yung pag-highlight ng questionnaires, nakadepende na yan sa'yo. Basta alam mo, nasagutan mo siya ng tama or hindi. Para naman sa hindi mo nasagutan ng tama, balik ka sa reviewer mo, pag-aralan mo ulit yun, at subukan mo ulit sagutan. Pagkatapos mo mabalikan yung reviewer mo, sagutan mo ulit yung mga maling sagot mo, hanggang makuha mo lahat ng tanong ng tama. Ang active recall ay wala naman specific format na sinusunod. Di naman kailangan magandang flashcards or magandang reviewer. Ang pinaka-point lang nito ay matest yung knowledge mo sa mga napag-aralan mo. Kumbaga, nire-retrieve nito ang information na nailagay mo sa memory mo or sa utak. Aside sa flashcards, pwede mong gawin ng essays or outlines. Personally, ang ginagamit ko yung outline. Questions, then yung answer. Ang ginagawa ko nun, habang sinasagutan ko yung question, tinatakpan ko yung sagot at sinusubukan kong sagutan siya. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung sagot kung tama ba or ako hindi. Lastly, bago ka pumunta sa next subject,
dapat siguraduhin mo muna na nasagutan mo na ng tama lahat ng questions. So yan, sana marami kayong natutunan at sana makatulong sa inyo. Kita-kita tayo sa next kong video. Maraming salamat.